Inaasahan sa loob ng 1 o 2 linggo ay maglalabas na ng desisyon ang ICC Pre-Trial Chamber sa kahilingang pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa kanyang lead counsel doon. Si Anton Cero magbabalita mula sa The Hague. Inaasahan na sa loob ng 1 o 2 linggo ay ilalabas ng ICC Pre-Trial Chamber ang desisyon sa kahilingang interim release para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Atty. Nicholas Kaufman, lead counsel ni Duterte, hindi kailangang unahin ng pre-trial chamber ang usapin ng jurisdiksyon bago magpasya sa kahilingang pansamantalang paglaya. The chamber can decide on jurisdiction at any stage, even up until the end of the confirmation of charges hearing. We believe that it should be decided earlier, but as you know, we made the request a long time ago, and we're still awaiting a decision on that particular matter. Interim release, however, is a different matter entirely, and the judges normally decide on that type of thing as soon as possible. Dagdag pa ni Kaufman, kung mapatunayang may sapat na batayan ang mga paratang laban kay Duterte, saka lamang uusad ang kaso sa trial phase. Sa trial phase, ihaharap ng prosekusyon ang kanila mga testigo upang magbigay ng testimonya at daraan ang mga ito sa masusing cross-examination. Dito na kailangang patunayan ng prosekusyon ang kaso laban kay Duterte sa pinakamataas na pamantayan ng ebidensya o ang proof beyond reasonable doubt. This is a higher standard, a higher evidentiary standard than the reasonable suspicion standard, which is sufficient to get someone arrested. But it's a lower standard than the standard which has to be proved at trial, which is beyond reasonable doubt. Nang tanungin kung may epekto ba ang mga ulat sa media sa kaso ng dating Pangulo, ito ang tugon ni Kaufman. In the present case, there has been obviously a large amount of media involvement. There's also been, however, a large amount of civil society organizations involved, victims' representations. The prosecution here have gathered substantial evidence, it must be said. So the case against the former president isn't totally relying on media material. Ayon kay Kaufman, karaniwan na sa ICC na nagsisimula ang mga kaso sa mga ulat ng media. Gayunman, isa ito sa madalas na batikos laban sa prosekusyon dahil umano sa labis na pagdedepende sa open source materials gaya ng news clippings. Nanawagan naman ang legal team ni FPRRD sa mga Pilipino na magtiwala sa judicial process sa ICC. Sa ngayon, nagpapatuloy ang paghahanda dito sa Netherlands sa mga pagtitipon na gagawin sa mismong linggo ng confirmation of charges hearing ni FPRRD.